Merisigaba dahil si Luistro at iba pang mga krokodile ay sinampahan ng kaso ng asawa ni Vice President Sara Duterte. Eto mga kababayan, pakinggan natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. Sabi lang niya dito, breaking via Sunstar Davao. Attorney Mans Carpio files petition against Subpuena for BP Sara's tax records. Ayun. The House Committee on Justice has reportedly received a copy of the petition filed by Attorney Manasseh Mans Carpio, spouse of Vice President Sara Duterte, asking the Quezon City Regional Trial Court the issuance of a 72-hour or 20-day temporary restraining order against the submission of their income tax returns. This follows the panel's subpoena towards the Bureau of Internal Revenue in producing Carpio and Duterte's tax record starting 2007 to 2025 in relation to the impeachment complaints against the Vice President. Ang akala nila mga kababayan ay ganun-ganun na lang matatalo si Vice President at hahayaan yung ng kanyang asawa na ganun ang gawin ng mga kongresistang ito? So, it's sa Supreme Court ito ha. Regional Trial Court, doon dumulog si Attorney Mans Carpio, husband ni BP, para pigilan yung Bureau of Internal Revenue sinubpuena ng Committee on Justice na isubmit nyo ang mga income tax return itong mag-asawang Carpio 2005 to 2025. Submit. Okay. Sa mga grounds, the impeachment ni BP Sara is unexplained wealth. Yung theory, theory lang ito ha, walang ebidensya. I think sa fourth impeachment complaint ito nakalagay, yung grounds na unexplained wealth. Sinasabi ni Congressman Ridon, unexplained wealth yan si BP Sara. Dahil noong 2005, 18 million lang ang kanilang net worth. After 16 years, naging 88 million na. Samantala yung salin ni Ridon mga kababayan, expected na ho natin mas marami at mas lamang pa kay Vice President Sara Duterte. Oh, ang laki yung pagtaas. Unexplained wealth. Tanong, nasaan yung ebidensya? Wala. Yan lang pagkakaintindi ko ha. Yung fourth impeachment complaint, diyan nailagay yung reklamo na unexplained wealth. Kaya lang, walang attachment. Hindi maipakita kung paano maki yung net worth ng mag-asawa Duterte. Ibig sabihin lang niyan, talagang wala silang sapat na ebidensya. Fishing expedition, kukuha sila doon sa ITR para makakuha sila ng mga ebidensya. Dapat may ebidensya na sila bago pa sila nag-file ng impeachment. Ganon yun. Pio Duterte from 18 million to ano. So kung iakyat nila yung impeachment complaint na walang naka-attach na ebidensya, sigurado mababasura sa trial sa Senado, impeachment trial sa Senado dahil walang ebidensya eh. Blanco eh. Assumption lang. Generalization na bakit tumaas? After 16 years, paano nyo na-produce?
Paano kayo kumita ng 70 million? Wala silang ebidensya na unexplained wealth. Kaya ngayon, ito na yung fishing expedition. Nagsusubpwe na sila. Tama, no? That is what you call fishing expedition. So, wala silang ebidensya. So, kailangan nilang mangalap ng ebidensya sa pamamagitan ng pagsabpina sa ilang mga katulad na lamang ng BIR, no, mga kababayan, upang makaipon sila ng mga ebidensya na gagamitin laban sa impeachment. Nangangahulugan na wala ho talaga silang ebidensyang hawak. Sabi nga ni Congressman Joel Chua na ito naming solid evidence. Kaya nagpro-produce kami, nagdadagdag kami ng additional dokumento para solid yung ebidensya, para pag-akyat sa impeachment court, malakas yung ebidensya namin. Tanong, trabaho ba yon ng Committee on Justice? Hindi. Na sila yung nagsisilbing fiscal o prosecutor. Wala pa akong, ayan, si Attorney Spoke Parulan, isang abogado. Sabi niya, saan ka nakakita ng prosecutor na siya na yung nagpro-produce ng ebidensya in favor para sa complainant? Saan ka nakakita? Dito lang sa mga mga kababayan, no? Dito lang sa mga kongresistang buwaya. Dito lang talaga, no? Kung saan sila ng prosecutor, sila pa yung magpo-produce ng ebidensya. Imbes na yung nag-complain ng may ebidensya, mga kababayan, ay grabe. Sabihin, wala. Ulitin ko na naman. Experience ko ito, kaibigan ko. Sinampahan ng reklamo sa piskalya way back 2024. Yung complainant, nag-submit, makapal yung kanyang ebidensya. Kung yung folder pa, ganito kakapal. Oh. So yung inakusahan na kaibigan ko, submit ng kanyang counter affidavit, siyang inattach na ebidensya. Counter affidavit lang na hindi totoo yan. Ano lang, no evidence whatsoever. Parang si BP Sara din ngayon, na hindi na siya nag-submit ng ebidensya niya sa Committee on Justice. Wala lang. Answer out kutilam lang. So, ang ginawa ng fiscal dito sa kaibigan ko, inibiruit niya, kita niya, uy, ang kapal ng ebidensya. Oh, inakyat nila ang kaso sa korte. Kailang yung fiscal, wala siyang idinagdag. Walang idinagdag. Inakyat lang sa korte. Pagdating sa korte, binasura ka agad dahil yung makapal na ebidensya walang laman o walang Selby. bigat. Wala. Puros na-acquit yung kaibigan ko sa pamamagitan ng demurrer to evidence. Ano yan? After the presentation of witnesses, evidences ng prosecution, ang abogado ng kaibigan ko, nag-manifest na sa judge. Judge, can I file a demurrer of evidence dahil wala silang ebidensya laban sa aking kliyente. O, inaprubahan man ng judge. Okay, submit your demurrer to evidence. After 2 weeks, yun na, lumabas na. Dismiss ang kaso. Wala na. Kasi nga, So, posible din pala ito, mga kababayan, na mangyari kay Vice President Sara Duterte, no? Walang kalaman-laman yung kanilang complaint. Kaya nga, fishing expedition na ho ang ginagawa nitong mga prosecutor na imbis, mga kababayan, itong mga prosecutor ay mag-prosecute lang, ay talagang sila pa ang nagpo-provide ng mga ebidensya laban sa ating vice presidente. So, ano ho sa tingin niyo, mga kababayan, itong komento, opinion ni General Macanas, no? Patungkol dito sa fishing expedition na ginagawa nitong mga kongresista at itong pag-file ng kaso laban dito sa mga kongresista, no? Na kung saan, no, ay ginagamit pa nila yung kanilang power para
mangkukuha, mangkakalap ng mga ebidensya na wala naman doon talaga sa impeachment complaint dahil blanco talaga yung kanilang pinail na impeachment complaint. Wala ho silang ebidensya mga kababayan.